word. No. Okay. What committee chairmanship would you prefer? What's your wish list? I mean, clearly during the campaign period, you gave a lot of promises to OFWs, right? To improve their situation. We can talk about that later. But what committee chairmanships would you want? Actually, Ms. Karen, seniority daw dyan eh. Kung sino yung mga nakaupo, current, sila may hawak noon, hindi mabibigay sa'yo. So right now, gusto ko sana my wish is like sa social welfare or social justice committee, yung hawak ni Senator Amy. Senior si Senator Amy, nandyan siya. So siguro magva-vice chair na lang ako. Isa pa ang gusto ko sana mahawakan, agriculture. Pero syempre marami namang ika ng mga senior dyan. Isa pa yung public works, di ba? Oh. Pero may committee ba for OFWs? meron. Meron. Sino nandun ngayon? Migrant workers, I believe. Magkahiwalay. At saka yung Committee on Labor, magkahiwalay yan. Meron yata, I believe, last na nakita ko dati, si Senator Jinggoy was handling that, yung migrant workers. Nag-vice chair yung brother ko. So yeah, I would love to get that too. Pero depende nga sa Senate President kung bibigay ba sa'yo o hindi. Actually, it would depend if the Senate President that you voted for won as Senate President, then most likely, I mean, they call it horse trading in politics, but most likely you will get a committee chairmanship. And you could make a big difference there as well, right? Because of investigations, and that's when bills have fruition. Malaking bagay yun eh. Pero ano ba ang advocacy mo? OFWs, social justice, social services, ano pa? Environment. Miss Karen, isa yan. So, and agri. Agriculture, food production, food security. Yan ang pinaka-important, Miss Karen. Yung 5 na yan nakita ko. Kaya nga, on my very first day, sa July 1, I'll be filing 10 bills. Lahat nandoon from... Agad? 10 bills agad? Okay. Actually, my legislative team already preparing now para i-file namin sa July 1. Yung pinakauna namin dyan is review the tarification law para maibalik ulit ang NFA rice sa palengke. Tapos isa pa dyan, Ms. Karen, yung PhilHealth, parang hindi masyado nagagamit. Parang hindi ka kontento eh. Contribute ka ng contribute monthly, tapos pinopondohan ng gobyerno pero hindi mo magamit. Pagbigay mo ng PhilHealth sa cashier, para nakasimangot pa yung cashier dahil PhilHealth. Dapat doon may batas tayo na may PhilHealth card ako, pumunta ako sa isang private hospital, dapat tanggapin mo ako kahit anong sakit ko, may dala akong PhilHealth. And then dapat PhilHealth, 30% sagutin mo kahit anong sakit. Kasi right now, Ms. Karen, yung buntis, hindi nga tinatanggap, hindi cover, walang coverage para sa buntis ng mga anak eh. Yung PhilHealth, ikita mo yan. So kailangan siguro talagang we have to have a law. Alam ko meron na yung universal healthcare. Pero yeah, but the universal healthcare law, which is supposed to be zero billing. Zero billing. Ang problema kasi kailangan lagyan ng pondo. Zero billing, Ms. Karen, doon sa mga public hospital. Paano ko sa private? Mas malapit yung private kapitbahay niya. Alam, tatakbo pa siya 2 kilometers doon sa public para zero billing siya. Meron siya katabi dyan na private. Mga anak na, di ba? Yung lying in doon, mura. But Senator Erwin, isn't this all a budget issue, frankly? I mean, other countries are putting, I think, 8% to GDP to health, more than 10% to education. But tayo, I mean, pasensya na kayo, nakita nyo naman, ang daming proyekto na mahalaga na nilagay sa unprogrammed funds for later release sa Kongreso, sa BICAM. Ang nangyari, napunta ang marami sa ayuda ngayong 2025. To just correct you, Ms. Karen, yung for later release was the instruction of the President. For later release because questionable yung mga nilagay na mga lawmakers doon sa National Expenditure Program. Tinignan ng Pangulo yon, hindi siya satisfied dahil karamihan doon mga flood control, mga kung ano-ano na namang control na yan. But there are many agencies that have been slashed, right? I mean, exactly. Kaya nga, because of that, Ms. Karen, naging unprogrammed as agencies na what the President, I heard, what the President wants is like, teka muna, may ganito ka, binawasan natin ang
DepEd, dapat sa Constitution, dapat DepEd ang pinakamarami. Bakit dito sa flood control, hindi naman yan, wala naman. Kaya marami tayong FLR for later release. Pero kung tatanungin mo ako, Ms. Karen, sabi mo pondo para sa health, ang tatanong ko siguro sa inyo na which would you prefer? Yung pondo na pondohan natin para sa PhilHealth na yan, or pondohan na hindi natin mapupondohan dahil naibulsa ng ilang politiko. Which would you prefer? Malugi, di ba na siguro malugi ang gobyerno dahil napapagamot niya yung tao? Yeah. Na every Pero, individual in this country. yes, I agree. Rather than nalulugi ang gobyerno na binubulsa lang, napupunta sa mga infra na yan na wala naman, non-exist. Yes. But then we're talking about the budget is increasing by 10% a year. This budget 2025 is the highest at 6.8 trillion, I believe. So ideally, it should have gone to more services. Dapat naramdaman ng tao to. Ito ang pinakamalaking budget sa kasaysayan. Pero the results of the midterm elections shows hindi nila naramdaman. Exactly. Tapos pag titignan mo yung NEP expenditure program, is carrying yung budget, karamihan doon puro infrastructure. Doon napunta, di ba? Whatever happened doon sa, akala ko ba education ang for number 1. Number 2 is health tayo. Bakit puro infrastructure, public works tayo pumunta? Alam mo na yung sagot noon, di ba? Doon lahat napunta. So, kahit ako, I totally disagree. Makabalik. Kaya nga, I agree with the President na in FLR niya, ang karamihan ng mga projects na mga sinubmit ng mga district congressman, ng mga senators. Okay. Now, you will be submitting 10 bills on your first day, and one of your campaign promises that if you are able to fulfill could actually be a landmark law. This would make a difference. You are actually pushing to institutionalize a pension system for OFWs, right? Exactly. Tama kayo doon. Kasi OFW yan ng 10 taon, 20 taon, totoo yan. That you said would be separate from the SSS. So Right. yung OFWs may sarili siyang pension fund. How would you do it? Because pag ganon, there has to be a system involved na yung OFW maghuhulog buwan-buwan. Exactly. Okay. Kasi Ms. Karen, experience namin dito sa Action Center namin sa Quezon City, matatanda na. Tapos sabi ko, nag-OFW ho kayo, di ba? Oo, kasi pinaaral ko yung anak ko eh. Kaso hindi nakatapos, nag-asawa ka agad. Inuna ko ho yung tirahan namin. Kaya ngayon, naghihingi ng AX dito sa opisina. Yun, ayuda. Pinapadala namin sa DSWD dahil walang pampagamot. That is the problem. Pero kung aside sa Social Security, meron siya nakukut-kut, meron siya kahit papano na natatanggap na 10,000 o 15,000. Depende sa kanyang contribution. Happy tayo. Maglalagay ang gobyerno, magko-contribute ka rin. Depende sa Ganda yan. SS din. Yeah, actually, Senator-elect Erwin, that would be a good law. That is life-changing. Game changer. Exactly, Ms. Karen, kasi karamihan, hindi naman lahat ng OFW natin mga engineer. Hindi naman lahat kapitan ng barko. Karamihan sa mga OFW na kahit na seaman, pag sinabing seaman, able-bodied seaman, yung tiga-tik-tik ng kalaman, tiga-pintura, karamihan domestic helper. Walang naiipon yan, Ms. Karen, dahil yung kanya, pag okay na siya, pag nakapagpatayo siya ng bahay, pero yung future niya, pag retire niya, hindi naisip. Dahil ang iniisip ng mga yan, lalo na yung mga maliliit ang sweldo, yung anak ko, mapag-graduate ko, mabilhan ko ng bahay yung aking pamilya. Tapos. But when they retire, they have none. Total, may SSS. Jesus Maria Joseph, ang SSS 5,000, sapat lang para makabili ng maintenance. Okay. Every day, Ms. Karen, dito sa office ko, people are lining up, karamihan dyan, OFWs, asking for help. Sabi ko, doon po, bibigyan namin kayo ng referral sa DSWD. Okay, now here's a bit, this is harder, is you actually are pushing, and please answer this just very shortly, because I have so many other questions. During the campaign, 50% health coverage of hospital bills for OFWs and their families. I mean, it sounds great in the campaign trail, Senator-elect Erwin, but that's a lot of money. Malaki ang pera nun. Eh kung ngayon nga ang nagko-contribute sa PhilHealth, dismayado pa, eh saan mo kukunin ang 50% health coverage?
budget allocation, Ms. Karen, ika nga proper budgeting sa House and then sa Senate. I believe we may mga dapat ito yung mga unahin natin. We call them heroes, Ms. Karen. Pero anong benepisyo na nakuha nila? Wala eh. Walang retirement. Sa health, bahala ka na dyan. Sapat na yung PhilHealth. Bigyan naman natin sila na we call them heroes ng konting ibang klaseng benepisyo. They bring in billions of pesos. Institutional. Exactly. Institutional. Medyo, we separate them because sila yung bumubuhay sa atin, di ba? Alagaan naman natin. That's what I'm saying. So doon tayo sa budget allocation. Maano magbawas siguro tayo dito sa mga infra natin. Bawas tayo yung mga flood control. Dahil wala naman tayo nakikita, di ba? Yung iba pang mga projects natin sa mga national irrigation, bawas tayo doon, di ba? Ilagay natin dito. It's just a matter of budgeting, Ms. Karen. Okay, another question. I hope this is very quick. You were also calling for a probe into the prime water controversy. We saw the numbers and kung saan may prime water, no? Mababa ang boto kay Camille Villar. Either she's out of the top 12 in those areas or nasa 11 to 12. Okay, how will this affect, right? Your relationship, ang relasyon nyo sa alyansa. Kasi si Senator Ping Lacson, time and memorial naman, independent na yan eh. Matagal na siyang ganyan. What about you, sir? Tama yung sinabi ng Pangulo na pinaimbestigahan niya yung prime water. Ano ngayon kung kasama namin si Camille? Kasi Camille naman is not prime water. It's the Villar who owns the prime water. Pero ang problema, mas masama naman tingnan, Miss Camille, kung hindi mo imbestigahan dahil kasama mo. Papalisutin mo lang. Kaya nga, isa pa sa mga bill ko siguro, pang August na magpa-file ako ng bill dahil ipafile ko yung 10 ngayon July. Sa August ipafile ko na pag ikaw ay government official, lalo na pag ikaw elected official, bawal kang magnegosyo ng mga utilities. Tubig, kuryente, dapat hindi ka pwedeng pumasok dyan up to third degree affinity na bawal kang magnegosyo ng mga ganyan. Alam mo, magaling yan kung maipapasang batas. Well, ipaglalabang ko. Pag hindi tayo pumasa, sabihin sa taong bayan, ayaw ipasa, ayaw pirmahan, ayaw aprubahan. Kasi karamihan, Ms. Karen, malaman mo, very frustrating. May-ari pala ng power company sa probinsya. Yung isa, may-ari ng tubig doon sa ganun lalawigan. Di ba pag mo pag-imbestigahan, bubulungan ka. Pare, sa amin yan eh. How? Gumawa tayo ng batas na it will totally stop. Pag politiko ka, politiko na lang, or government, mayor ka, kung ano ka dyan, bawal kang humawak ng magnegosyo ng tubig, kuryente, etc. Basta all about utilities, Miss Karen.